Matapos po niya nasira-siraan, matapos niyang pagbintangan na may babae at kung ano-ano na sindikato itong si Tito Sen, mga kababayan, biglang kumabig itong si Anjo Eliana na ang lahat daw ng kanyang akusasyon ay bluff lang. Okay, para makumpleto po yung naratibo natin, mga kababayan, iparinig muna natin yung mga pinagsasabihan nitong si Anjo Eliana laban po dito kay Tito Soto, mga ka-GP Natics. Parang sumarap na yung ano ko dito Parang hindi sumasakit yung mata ko Parang nagustuhan ko ulit mag-live. Na-miss ko Ay! Yan naman pala Lutin naman pala. Sorry. Lutin pala, Arthur. Hindi ako bumili ng lutin Wala akong pambili. Di pa nga ako nagpapa-check up. Wala pang sahod lutin pala. Kaya naman pala hindi ko maintindihan. Sorry naman. Hindi kasi hindi tumatakbo yung utak ko kanina. Kaya hindi ko na-gets. Lutin pala. Kayo naman, Okay. Anyway, salamat Arthur. Kala ko inaasar mo ako Kala ko basher si Arthur. Play natin. Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa Mary Jane, vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Grabe Okay ba sa iyo yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na. I-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na... Grabe to si Anjo, mga kababayan. Ito pa, yung sinasabi niya na sindikato daw si Tito Sen. Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christine Sarimin ngayon. Gusto mo talaga? Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Tapos sabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa 8 Bulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Mag-resign ka na bilang senador. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Lumabas itong si Anjo Eliana matapos po na itong si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, yung mga DDS ay napapangalanan. At di ba, nirekomenda ng ICI na sila po ay kasuhan. Biglang lumalabas ito. At nung bumalik itong si Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon, lumabas itong banat ni Anjo Eliana, mga kababayan. Kay Tito Sen pa talaga na hindi lang po ito yung mga binabanggit niya. Di umano, hinahanapan niya rin ng mga kababayan ng resibo si Tito Sen kasi itong si Tito Sen, yung kanyang sahod, kinukuha niya pero ibinibigay niya po doon sa natulong sa kanyang foundation. 'Di ba? 'Yun ang ginagawa nito. Kailangan pa naghahanap pa ito ng resibo at nung kung ano-ano at sinisiraan pa nga niya na mayroon daw babae. Sabi nung iba nung una, teka lang. Sabi nung iba, bakit ganon, mga kababayan? Mga DDS na 'to. Akala mo sila matitino. Yung phone nga nila napakadami ng babae talagang lantaran kung humalik at sinasabi ng mga nila Nino Barsaga, itong sila Digong Duterte ay binibigyan ng babae gabi-gabi worth 120,000 ang binibigay dun sa mga babae. Itong sila Pulong
eh hindi naman nila tawag dito, hindi naman nila pinapansin. Tapos ngayon, yung eksena, pag si Tito Sen, ang sinisiraan nila, gagawa nila ng istorya. Sabi ko, alam mo sa totoo lang, open naman na yung mga yan pagdating sa mga artista eh. Wala na akong pakialam dyan sa mga yan. Pagdating sa mga kabit-kabit, talagang meron na yan eh. Ang akin lang, mga kababayan, yung ipinagmamalaki mo pa na meron ka, kagaya ni Digong, di ba? Sobrang yabang. Pinagmamalaki niya na madami siyang kabit, na marami siyang asawa. Oh. 'Di ba kung kasi yung bagay na yan bilang isang public official, dapat kung meron kang gawang ganyan, ilihim mo na lang. Kung maaari nga hindi ka gumawa kasi dapat maging ehemplo ka, mabuting ehemplo sa mga tao. Pero ang paninira, going back mga kababayan, ang paninira ng isang bagay, kagaya ng ginagawa nito ni Anjo, ay hindi po maganda. Sapagkat pamilya ni Tito Zen ang ini-implicate nito. Pamilya ni Tito Zen ang sinisira. Ang credibility ni Tito Zen ang sinisira ni Anjo Eliana. Kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Wala akong alam. Ha? Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, overheard. Okay, ito. Yung manager daw ni Pepsi Paloma, kung narinig daw niya kung sino ang pumatay. Narinig mo. May katibayan ka ba? 'Di ba? Siya pa 'yun. Kasi yung si Pepsi Paloma, mga kababayan, alam naman natin, yung mga DDS, 'di ba? Si Daryl Yap, ang sinasabi nila, si Pepsi Paloma ay ginahasa ng TVJ. Yan ang pinapakalat nila eh. Ni Pepsi Paloma. Oo. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi talagang masisira sila eh. Sa sindikato, dyan sa Itbulaga. Oy, boss, Master Paul. Shoutout sa'yo, kapatid. May mga masasamang tao dyan. Oo. Yung sindikato sa Itbulaga. Isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Okay, tama mga kababayan, sindikato daw sa Itbulaga. Diyan. Pero nung tinatanong siya, mga kababayan, kung gusto daw niya, dahil kasi nung pandemic, di ba, ang ginawa nito, wala kasing utang na loob to eh. Ma'am Elizabeth na Pisa, Maestro Paul. Kasi ang ginawa nito nung panahon ng pandemic, 'di ba, nawalan ng trabaho yung mga dahil syempre mga kababayan, limitado yung tao na pwedeng magsama-sama doon sa studio. Sila kasi sa labas naman sila nagtatrabaho dati. Remember nyo, kasama niyan sila sino ba mga kasama nito dati? Mga kababayan sa labas. 'Di ba? Si Anjo, may kasama pa yan. Kasama pa rin yan sila Wally dati. Kaya lang sila Wally, sila Jose, nakabalik pa rin sila. Kasi talaga nagtiyaga eh, di ba? Pero ito, talaga, mga kababayan, hindi na nakabalik to. Ang ginawa niya, pumasok dun sa kalaban na istasyon ng Itbulaga. Ganyan ang ginawa ni Anjo. Hindi nakapag-antay. Hindi siya naging loyal. Tapos, mga kababayan, ngayon, ang ginawa niya, dahil walang trabaho, walang kumukuha sa kanya, nung natapos na rin yung programa niya, kasi ang nangyari doon, kahit na tumapat sila sa Itbulaga, hindi pa rin sila nanalo. Yung rating noon, bagsak pa rin. So, isang taon nga lang ata, or hindi pa umabot ng isang taon, nagpaalam na rin sa ere. Itong programa nila Anjo, mga kababayan. Ito lumapit dito kay lumapit kay Jingo Estrada dahil wala nga daw siyang trabaho. Ngayon mga ka-GPnatic, ang siste, ang sabi niyang ganun, papasok siya araw-araw para lang may makain siya. Namulubi ito kasi wala na talagang mga racket. Natalo pa ito nung tumakbo siya sa Laguna, if I remember it correctly. Tumakbo pa itong vice mayor pero natalo. Ngayon mga kababayan, gusto pa atang tumakbo bilang bilang senador. Taas ng pangarap, 'di ba? Ang taas ng pangarap.
Eh, vice mayor nga, di ka nanalo, senador pa. Oh. At saka mga ka-GPnatics, kaya siguro lumalabas ito dahil sabi ko nga sa 2028, baka gusto niya mapasama doon sa lineup ng mga DDS. Pero paano ka sasama doon? Lineup ng DDS pero wala ka namang pera. 'Di ba? Wala ka namang pera. Saan ko kukuha? Ano to? Mga kababayan, at ang sinasabi niya na nag-convince daw sa kanya si Senator Robin Padilla na tumakbo itong 2028 election, mag-senador daw siya. Sabi ko naman dito kay Senator Robin Padilla, naku naman, magdadagdag ka pa ng isang sakit sa ulo. 'Di ba? No, si Robin Padilla, mga kababayan, hanggang ngayon parliamentary procedure hindi pa ata sa ulo. Ilang taon na, 3 taon mahigit. Dadagdagan mo pa ng Anjo Iliana. Ano, mga kababayan? Gagawing katatawanan yang Senado? Ang Senado, para gumawa ng batas, hindi clown, hindi circus. Oh, ngayon yung mga paninira niya na yan, kay Tito Sen, mga kababayan, biglang inilabas, biglang nagsabi na lahat daw yun ay tinatakot lang daw niya si Tito Sen, sinisindak lang daw niya. Oh? Sabi po dito mga kababayan ng balita, nung una nga hindi ko pinapaniwalaan eh. Oh, sabi dito nagka-misunderstanding lang kami o nagka-misunderstanding lang kami. Tinatakot ko lang si Senator Tito. Sabi niya gano'n, Anjo Iliana, inamin na walang katotohanan ang mga banta kay Senator Tito Soto. Yan palang mga kababayan, yung salita na yan is, biruin nyo, naninira ka na ng pamilya, tapos sasabihin mo sa dulo, misunderstanding lang, tinatakot mo lang si Tito Zen. Parang nagiging gawina ng mga DDS yung ganito. Wala na silang takot maninira. Parang si Sara Duterte, di ba? Nagbigay siya ng statement sabi niya ganun, wala akong pakialam. Sasabihin ko ang lahat kahit ito ay mali, makakasira sa tao, basta masira ko lang siya. Sabi niya ganun. Wala akong pakialam kung walang katotohanan ang mga sinasabi ko, basta masiraan ko lang yung tao. Ganito. Yung DDS, mga ka-GPnatics, para lang umingay yung pangalan nitong si Anjo Iliana, ganito. Gagamitin pa si Tito Soto. Diba? Kaya nga nagtataka, mismong si Atty. Claire Castro eh. Sabi niyang ganon, may sindikato daw sa Itbulaga. Pero nung tinanong siya way back then, mga kababayan, kung ikaw ba ay tatanungin, gusto mo pa bang bumalik sa Itbulaga? Aba, syempre, sabi niyang ganun. Gusto kong bumalik. Kala ko ba may sindikato? Tapos gusto mong bumalik? Yun pala, mga kababayan, hamag na yan. Yun pala, lahat ng mga pinagsasabi, drama, bluff lang pala. Oh, ano yan? Natakot ka ba kay Tito Soto na baka kasuhan ka? Sabi niya dito, matapos ang mainit na usapan sa social media tungkol sa mga parating o paratang ni Anjo Iliana laban kay Tito Soto, tuluyan nang nilinaw ng aktor, TV host, na hindi totoo ang mga binitawan niyang pahayag sa nakaraang live stream ayon kay Anjo. Biruin niyo. Nambablap lang ako, mga kababayan. Kaya pala hindi natin narinig si Tito Soto na sumagot eh. Dahil alam niya, mga kababayan, itong si Anjo, ano lang. Diba, singaw lang. Talagang lumabas lang para mambwisit. Magpaka-DDS. Pero palagay ko dito, natakot din to. Natakot na baka kasuhan ni Tito Soto. Bigla niyang inamin kaagad. Napambablap lang yung sinasabi niya. O kaya tinexto ni Tito Soto, natigilan mo yung mga pinagsasabi mo. Diba? Kasi ako, mga kababayan, aasarin ko pa nang aasarin to si Anjo eh. Para ilabas niya kung sino yung sinasabi ni Tito Soto. O sinasabi niya
na kabit ni Tito Soto eh, kung meron talaga eh. Kasi kung may ebidensya yan, dapat nilabas niya na. 'Di ba? Bakit walang mailabas? Yun, totoo nga, bluff lang. Oh. Sabi rito mga kababayan, sa kanyang pahayag, inamin ni Anjo na napikon lamang siya sa mga troll na aniyay konektado umano kay Soto. Kaya nagbitiw siya ng mga salita na hindi niya intensyong seryosohin. Blinap ko lang si Tito Sen, walang katotohanan yung mga banta ko. Sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo. Nang bablap lang ako. Hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo paliwanag ng aktor. Sino ba yung mga yung mga trolls na sinasabi ni Anjo Eliana? Kung talagang mga kababayan na kumbaga na establish niya na may troll si Tito Soto, di dapat pangalanan niya kung sino yung mga trolls na yon. 'Di ba? At saka bakit si Tito Soto, mga ka-GPnatics? Kasi dito, nang babluff ka lang na ilalabas mo kung sino yung chicks. 'Di ba? Ang sabi niya dito, kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang tinatakot niya si Tito Soto. Na ilalabas yung kung sino yung chicks niya, kung sino yung naging kabit niya. 'Di ba? Meron talaga siyang alam na merong chicks. Pero ang lagay ba, mga kababayan, kahit mailabas ba niya yun kung sakasakali na talagang si Tito Soto ay nanchichicks, masisiraan niya kaya ito? Palagay ko naman, pwede siya pa rin makasuhan ng cyber libel. Bakit, GP? Kahit totoo? Oo, kahit totoo. Kasi malicious imputation. 'Di ba? Kung may kabit man si Tito Soto, hayaan natin. Ano bang intention? Bakit hindi ito alam ng buong mundo? Hindi ito alam ng mga tao. Alam natin si Tito Soto ay isang wholesome. Alam natin may pamilya. Kung papangalanan mo, kung sasabihin mo na may chicks ito, either totoo or hindi, mga kababayan, malinaw ang intention mo para siraan si Tito Soto. May malicious imputation. Oh. So, palagay ko, kaya ito umatras, natakot. Bukod sa pambabluff. Ang palagay kong bluff na sinasabi nito, yung sindikato. Sindikato doon sa loob ng Itbulaga na sinasabi niya. Pero sindikato, gusto niyang bumalik. 'Di ba? Bilang host daw ng Itbulaga. Pero dito sa chicks, parang mga kababayan, yung paliwanag niya kasi, kung papakinggan niyo maigi, kaya daw siya nagbitaw ng salita na hindi niya intensyong seryosohin, blinap ko lang si Tito Sen. Walang katotohanan yung mga banta ko, sabi ko. Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo. Bakit ganun yung biro niya kung wala siyang alam, di ba? Pero again, mga kababayan, yung nakikita natin dito, ay itong mga DDS, ang gawain nila, talagang manira ng tao. Wala na silang pakialam kung talagang masiraan nila yung tao. Wala silang pakialam kung mali yung sinasabi nila or tama. Basta, ang intention nila is makasira. 'Di ba? Yun lang yung nakikita natin dito mga kababayan. At gamitin yung politika, si Tito Soto, para makilala tong si Anjo. Kasi yan yung ginagamit niya dun sa kanyang mga pagbablog. Bukod dun sa mga nakikita natin na iba dyan. Kasi siguro, mga kababayan, nilalayuan ng mga chicks si Anjo Oo, bakit kanyo? May mga dyan sa TikTok na lumalabas na talagang gusto nyo pasayawin yung mga babae. Gusto nyo makita yung mga katawan, mga kababayan. So lumalabas dito na hindi po, dahil siguro wala nang pinagkakakitaan, hindi kasi natin malaman kung hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin siya kay Jingo Estrada. Kasi kung hindi na, wala na talagang pinagkakabisihan to. Wala na talagang pinagkakakitaan. Ang pinagkakakitaan niya lang yung sa TikTok, yung pag-send mga kababayan ng mga stickers doon. Yung mga lion,
yung mga rosas, yung mga ganon. May bayad kasi yun, may equivalent na pera. Ngayon, may nakakausap siya mga chicks. Ang ginagawa niya doon, gusto niyang pasayawin, gusto niyang patayuin at makita yung katawan, yung korte. Oh, 'di ba? Si Sarah may kabit din, si Zulaika, sabi ni Samurai. Baka nakapag-isip si Anjo na wala siyang pang-abogado pag kinasuhan siya kaya kalalaking tao chismoso. Tama, mga kababayan. Kasi maliwanag na maliwanag 'to eh. Kahit sabi ko nga sa inyo, kahit yan ay totoo, kahit hindi, maliwanag na may malicious imputation. Talagang mayayari at mayayari itong si Anjo, mga kababayan. GP, kung totoo, meron pa rin na makakasuhan pa rin si Anjo. Oo. Kasi kung hindi yan alam ng buong mundo, kung hindi yan alam ng mga pamilya, mga kababayan, tapos ikaw lang ang nagbanggit, 'di ba masisira yung pamilya. Maaring maapektuhan yung bata, maaring maapektuhan yung pamilya. O maaring sabihin natin kung may anak, yung bata nga sinasabi ko kanina, or yung babae. O, kung yun, lalabas kasi na yun ang intention mo, to sirain yung karir nitong si Tito Soto. At kapag yun ang nangyari, sabit etong si Anjo Eliana. Akala niya, mga kababayan siguro, itong politika at yung kaso ay talagang ano lang, pelikula pa rin na ito ay comedy. 'Di ba? Si Harry Roque may kabit din, si Mr. Supranational. Walang iya kayo. Baka may sakit na yang si Anjo Tekamots. Kabaklaan sa kabarkadahan, ang mga squeal sa tropahan, kasama yata sa federasyon. Ito ng mga super serena, bakla na rin yata, mayabang. Siguro. Hindi, pero palagay ko hindi yan syokla. Bakit kanyo, mga kababayan? Napanood ko yung TikTok niyan eh. Talagang babae gusto pagsayawin. Sabi nung babae, teka lang, wala akong pambabae. Ayaw kong sabi niyang ganun. Okay lang yan. Wala namang mali siya dito. Sabi niyang ganun, sumayaw ka lang. Sira ulo. Pag ganyang klaseng papasok sa politika, matakot na tayo, chismis. Ihahain yan sa tao. Hindi lang yun, mga kababayan. Hindi lang chismis ang ihahain yan sa tao. Di ba kaihiyan? Baka mamaya, isa rin yan sa mga palamunin doon. At isa lang yan sa paswelduhin natin na wala namang gagawin. At isa lang yan, mga kababayan, sa mga magiging tuta na mga Duterte. Hindi, alam naman natin yun na Anthony Vilches, na komedyante yan si Anjo, mga kababayan. Pero, alam naman natin na seryosong bagay yung ginagawa ng tao. At wala namang pinapakitang hindi maganda si Tito Soto, di ba? Okay lang kung, mga kababayan, kung talagang sindikato, di patunayan mo. Kung totoong may sindikato, kaso kung ginagamit mo lang si Tito Soto para ikaw ay umangat, para ikaw ay makilala muli at para pag-usapan dahil nga nakikita natin wala talagang trabaho. Pera-pera lang yan si Anjo kasi jobless at wala nang makuhang racket. Mas madali daw ang pera sa politika. Diba? Totoo yan eh. Manira ka lang, mga kababayan. May politiko lang na may humawak sa'yo. Nakikita ko nga ngayon, marami nang kinuha yung mga DDS eh. Nakita nyo, nagsulputan sila bigla. Ayan sila Jack, sila Ngongo. Diba? Yan si Anjo. Bigla nagsulputan. Si Bayani Agbayani. Diba? Bigla naglabasan. Nakesyo daw, mga kababayan. Bumaba na raw si Marcos Bangag. Si Sara daw ang ipalit. Lalago lang daw ang Pilipinas kapag umupo na si Sara. Ano? Baka gusto lang naman ni Anjo maranasan matulog sa Oblo, idol. Pwede naman siya mag-request eh.
Di ba? I-request niya na lang kaagad. O kaya pumunta na lang siya doon. Kahit saan, bilibid eh. Pumunta na siya sa Quezon City Jail, sa Pasay City Jail, o kung saan siya malapit. Di ba? O kung gusto niya talaga na mapunta sa Oblo, maranasan, gawin niya mga kababayan. Ay, wag naman, pangit. Pangit tong nasa isip ko. Wag ko na ituloy. Pero kung gusto niya ma-wet packs, gumawa na siya ng kalokohan. Yun naman ganda. Ma-wet pack siya. Pasok sa Oblo. Sigurado, makakarami siya doon. Given na 3 kabit ni Tito Soto, as long as hindi kinukuha sa pondo ng Pinas, wala tayong pakialam. That is true, mga kababayan. Wala talaga tayong pakialam dyan. Basta yun ay hindi nanggagaling sa pondo ng bayan. Yan ang katotohanan. Hindi natin pwedeng pakialaman yun kasi private yun eh. Okay? Sabi natin, ang politiko is open to public scrutiny. Open tayo na scrutinize sila. Pero scrutinize sila pagdating sa kanilang trabaho, kung mali ang ginagawa nila, pag tama yung ginagawa nila, kung palpak sila o nagnanakaw sila, open tayo doon. Pero pag ito ay personal na buhay, sabi ko nga sa inyo kanina, whether totoo or hindi, yung sinasabi ni Anjo, liable siya mga kababayan, nakasuhan ng libel. Libel. May malicious imputation eh. Palalabasin lang yan. Madali lang palabasin ng mga abogado. Yung pamilya ko naapektuhan. Yung trabaho ko, hindi na ako makapag-isip ng maayos. Hindi na ako natutulog sa gabi. Kasi nag-aaway na itong mga to. Kasi pinangalanan mo. Nananahimik naman ang buhay dati. Na okay naman kami sa ganung setup. Patay ka, Anjo. Diba? Winiarto si Bongo, asawa yata, apo ni Chabit. Hindi, ang alam ko, apo ni Chabit, mga kababayan, ang jowa, si Kitty Duterte. Huwag kong palitan ng Pangulo natin, bagsak ang ekonomiya, boss. Lalo naman kung papalit Sara Duterte. Sabi ko nga, Sir GP, mga normal, mga tao, normal nga na tao, daming babae at lalaki, silang mapipera pa, kaya gaya nila Tito Zen. Correct, mga kababayan, totoo yan. Pero lalong-lalo na, isipin po natin, artista sila Tito Soto. Si Anjo, dami din naging babae niyan. Si Cheryl Cruz. Naging jowa, Cheryl Cruz. Si Chris Aquino, naging jowa rin yan. Sa mga artista, uso nga yan eh. Artista si Tito Sen, tandaan natin. Uso nga yan. Kung sabi nga ng kaibigan ko kanina, dumalaw dito si JDB. Sabi niya ganun. Naku, sa mga artista nga eh. Okay lang sa kanila yung magpalit-palit ng partner. Kulang na nga lang mag-orgy ang mga yan eh. Sabi ni JDB kanina sa akin. Oo nga naman. Yung jowa ni ganito, magiging jowa ni sa susunod, di ba? Ganun. Okay, Papa Trick, shoutout sa iyo, boss, ha? Salamat sa pagdalaw. Okay, mga kababayan, ha? Baka hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa kaibigan natin, si Papa Tricks, mga ka-GP Natics. Baka pwede naman, maglambing sa inyo. Follow, paki-subscribe na rin ang kanyang channel, mga kababayan, si Papa Tricks TV. Okay? Kaibigan natin yan. At si Maestro Paul kanina, paki na rin mga kababayan, tulungan po natin. Ayun, hanggang dito na lamang ang ating live streaming ngayon. Binabati ko yung mga naririto pa hanggang ngayon, ha. Si Winnie Artos, syempre si Papa Tricks nandito. 7 Samurai, Kelly. Mga kababayan, salamat salamat sa inyong lahat. Ngayon lang ako tol nakapag live ulit. Talagang sinumpong yung mata ko. Pero as in ngayon malinaw. Pero mas malinaw pero malabo pa rin. 'Di ba? Nakatulong yung salamin na to. Meron pang iba, Bongo at Apo o pamangkin yata na babae ni Manong Chabit, jowa o asawa ni Bongo. Parang huli na ako sa balita. Okay, mamaya daw guys, baka pwede nyong support na rin si Papa Tricks. May live daw siya mamaya.
Ma'am Lilian Llobrera, sorry. Ma'am Lilian Llobrera. sorry. Naiiwanan yung Llobre na lang no? Nawawala yung kumpleto. Diyos ko, mahirap pala nawawala yung mata, mga kababayan. See you again in your next, kala ko in your next live. Ay, nako mga kababayan. See you again in your next live pala. Kala ko naman next live. Ska. Welcome back, Sir GP. I miss your vlog. Maraming salamat, Marnela Almuguela. Ha? Thank you salamat sa inyo dyan, ha. At syempre, kamusta kayo dyan sa Las Vegas? Oo. Ayun, mga kababayan, thank you so much muli sa inyong pagsama. Sana po naging masaya ang inyong mga gabi. Alam nyo naman na na-miss ko kayo ng sobra at kung ano-ano lang nga pinagsasabi ko ngayon, ano? Ang daldal ko pala. Ngayon ko lang napansin. Winnie Artas, di ba? Nakita ko kasi yung post sa FB ni Mami Pebbles. Sabi ni Inko 160. Kala ko si Ma'am Ini ito Hindi pala. Okay, thank you once again, guys. Maraming salamat. At mamaya si Papa Trix naman ang magla-live. Bye! See ya! Thank you. Mama Pel Yapes, thank you. Rayan, Mary Grace Tibera, shout out. Na-miss ko din po kayo, Ma'am Mary Jane. Thank you sa lahat ng mga talagang patuloy na kumukonekta sa akin, mga kababayan. Pag gusto nyo po akong i-message, Ma'am Dolor, doon lang po sa sa Go Philippines 2.0, doon ako nagre-reply una pag hindi ko pa kayo friend sa aking main. Kasi doon sa personal FB ko, hindi ako basta-basta nakikipag doon, mga kababayan, communicate. Bye-bye, guys. See ya. Thank you.